Welcome back again dito sa Big James TV. So matagal-tagal na rin tayo hindi nakagawa ng mga vlogs natin. May bago nga pala tayong product at ipopromote ko dito sa YouTube channel ko. This is PisoTab Arcade. So pag-uusapan natin, ano nga bang meron dito sa PisoTab Arcade compare sa mga PisoTab Pro na nakikita nyo sa mga market. So i-explain ko dito kung ano tong bagong product natin. Actually, kung interested kayo, pwede kayo bumisit sa page ko, Gigabits Tech. Andun lahat ng mga products natin. So, nakapokus tayo sa mga arcade machine at arcade games. So, simulan natin dito sa PisoTab Arcade at ano yung mga nilalaman nito? At bakit mo ba kailangan bilhin to kung interested ka talaga? Masasabi ko itong produkto na to, sulit at solid kung fans ka ng mga retro games at controller games. Dahil meron nga pala siyang controller, katulad nitong PS4 controller na rin, true wireless game. So, compatible siya sa mga games na retro, PS1, PSP, Nintendo DS, Nintendo 3DS, at kung ano-ano pang games na pwedeng malaro mo through controller. Kaya nilagyan ko siya ng controller para maging comfortable dun sa mga player at maglalaro. Kasi hindi naman puro lagi touchscreen lang tayong touchscreen or pinipindot ng pipindot dito. Wala namang masama doon. Pero syempre mas enjoy pag naglalaro tayo through controller at napakalaki ng screen. Pa nga ba ang nadagdag dito? Nagdagdag tayo ng external SD card na 64 GB para magkasya yung mga games na nakalagay dito. Pakita ko sa inyo mamaya kung ano yung mga naka-install na emulator games na pwedeng i-run through controller. Ano nga ba yung application na ginagamit ko? Dalawa lang yan. Meron tayong PP, SSPP, kung saan yung mga games doon is yung mga PSP games. Yung pangalawa naman, nandun lahat ng mga retro arcade. Ito naman ay Lemoroid. Papakita ko rin sa inyo kung ano yung mga nilalaman ng games na naka-install dito. So, nandito tayo sa mismong home menu. So, pakita ko sa inyo yung application. Itong una, dito sa PP, SSPP, pagka gusto mo talaga yung smooth yung gameplay mo, malaro yung God of War, Tekken 6, Toy Story 3, Dragon Ball, NBA 2K13, Crash Bandicoot, at syempre, hindi mawawala yung favorite nating game na GTA Vice City. Smooth na smooth. Pakita ko sa inyo yung sample. Sample ng GTA Vice City na nakapaglaro tayo through controller. So, napakalaki yung screen. Hindi ka basta magta-touch dito. Pwede mong enjoyin gamit yung controller, di ba? Ayan, no? Para ka lang naglalaro ng PlayStation 2, 3, pero ang controller natin is PlayStation 4. So, ito yung example ng mga PP, SSP game na pwede mong malaro. At kung gusto mo i-customize yung settings, may mga settings naman yan. Ikaw na lang bahala kung ano gusto mong settings sa graphics, ayan, sa controls. Explore mo na lang kung may gusto ka pang enhance. Pangalawa, pupunta tayo sa Lemoroid, pakita ko sa inyo. Dito naman sa Lemoroid, nandito lahat ng mga retro arcade classic natin. May mga tab naman yan kung ano yung mga games na naka-indicate or emulator, katulad nitong arcade. Pag sinabing arcade, nandyan yung Manoy at Final Burn Alpha. Meron tayong Game Boy Advance, Game Boy Color, Game Gear, Neo Geo Pocket, Nintendo. Ito yung gusto ko dito, merong Nintendo 3DS, Nintendo 64, Nintendo DS, PC Engine, PlayStation 1, PSP. Pwede mo rin i-run yung PSP dito. Pagka tingin mo hindi smooth dun sa PPSP, pwede dito. Pag hindi naman smooth dito sa Lemoroid, pwede mo i-run sa PPSP. Sega Master, Super Nintendo, WonderSwan. So, yung gusto ko dito is yung games na 3DS. Kahit beta siya, ay nag-work. Testing natin to. Super Smash Bros. 3D. Siyempre, yung malaki yung screen, ititilt mo siya ng pag ganito. Ayan, di ba? So, bas para ma-enjoy mo kasi dual screen yan eh. At automatic nagsisync pala itong controller natin dito sa mga games na to. Wala ka nang babaguhin settings para makapaglaro. So, Super Smash Bros. 3DS, napaka-smooth. Testing natin yung gameplay. So, testing pa tayo ng iba para makita nyo na smooth din yung ibang game.
Try natin tong Mario Kart 7. Makikita nyo kung gano'n ka-smooth tong 3DS. Actually, beta pa lang yan. Naghihintay rin pa ako ng update. Kung mapapansin nyo, smooth pa rin yung gameplay kahit medyo may spike yung FPS niya. Tingin ko nasa 30 FPS siya, pero playable siya at tolerable yung mismong gameplay. Ano ba yung na-expect natin dito sa Nintendo 3DS? Kasi yung expect ng tablet natin is Snapdragon 625 na kaya naman i-run yung mismong 3DS game. At syempre, hindi lang naman yan yung pwede mong laro dito. Meron tayong PS1, PSP, at kung ano-ano pang games na pwede mong lalaro. By the way, yung gamit nga pala nating tablet dito is Megapad SE. Meron siyang 11 inches, 8GB RAM, and 128GB. Actually, may second variant pa yan. Pwede nating i-upgrade pa kung gusto nyo yung ganung mataas at mag-abil ng mas mataas na package. I-adjust lang natin yung price. Pero para dito sa lowest variant natin na 8GB, 128, sulit na sulit to sa mga retro games. Kung fans ka at gusto mo talaga malaro yung mga lumang games para sa itong video sa to. Pero kung hindi mo trip yung mga ganitong games, gusto mo lang is yung mga Android game, yung mga Mobile Legends, Roblox, kung ano-ano pang mga mobile games, ay hindi para sa itong video sa to at hindi para sa itong ganitong mga build. Para lang to sa mga taong gusto ma-enjoy yung may controller at pabalikan yung mga classic games at maging comfortable yung paglalaro nila. Nagtatanong kung paano nga makapag-avail dito sa PisoTab Arcade natin, punta na lang kayo dito sa description sa baba, nakalagay naman yung page link ko. Visit nyo lang sa page ko sa Facebook, Gigabits Tech, marami tayong product doon, meron tayong PS4, Xbox, Arcade, Retro Classic, at itong pinakabago natin na PisoTab Arcade. Pero pag hindi mo trip to, pwede sa'yo yung PisoTab Pro, yun yung tinatawag nilang standalone, at wala siyang controller. Ulit ko, ang difference nito ay meron siyang retro classic games, PS4 controller, at may external SD card para ma-store natin yung mga games na pwedeng ilagay dito. Ko lang, pagka gusto nyo baguhin yung time, ito yung timer sa likod. May pinipindot itong plus tsaka minus. Mababago mo siya. Ito lang pipinutin mo. So, kung ano gusto mong iset, example 3, so, piso, 3 minutes. Pagdating ng 5, 10, i-multiply lang yan. Siguro mga kabilog, hanggang dito na lang tong video sa to. Hope na nag-enjoy kayo at marami kayo natutunan dito sa PisoTab Arcade natin. Kaya kung interesado ka, i-visit mo yung page ko. At pa-like ng videos, pa-share na rin para makilala pa itong mga product natin dito sa Gigabits Tech. At kita-kits na lang sa mga next videos natin. Peace out.